Kung iniisip mo na wala ng paraan para makaligtas sa taas ng bilihin ngayong year 2026, huwag kang bibitaw. Dahil sa video na ito, ibabahagi ko ang mga pinaka-smart budgeting hacks na siguradong makakatulong sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi lang ito simpleng tipid tips, kundi mga legit at actionable strategies na pwedeng gawin agad sa bahay at sa komunidad. At kung sa tingin mo ay alam mo na ang lahat, hintayin mong matapos ang video dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang aral na pwedeng magbago ng takbo ng iyong financial journey. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video natin ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Nararamdaman na ng maraming pamilyang Pilipino ang epekto ng inflation ngayong year 2026. Kahit bumaba sa around 2% ang official inflation rate nitong January ayon sa Department of Finance, hindi pa rin maikakaila na tumataas ang presyo ng bilihin at kuryente. Kaya kailangan ng mas matalinong diskarte sa budgeting para hindi maubos ang sweldo bago pa man dumating ang susunod na cut-off. Ang unang hakbang ay ayusin ang daloy ng pera sa loob ng bahay mismo bago ito lumabas. At dito pumapasok ang tinatawag na invisible leak strategy. Isa sa pinaka-practical na paraan ay ang ulam inventory audit. Madalas kasi sa atin, basta na lang pupunta sa palengke o supermarket nang hindi chinecheck ang pantry. Ang resulta, nagdo-double buying tayo ng mantika, toyo o delata na nakatago lang pala sa likod ng cabinet. Ang simpleng paglista ng laman ng kusina bago lumabas ay malaking tulong para maiwasan ang dagdag gastos. Kung gagawin ito regularly, makikita mo na mas konti ang unnecessary purchases at mas kontrolado ang weekly food budget. Kasunod nito, kailangan din nating maging wise sa grocery shopping. Dito pumapasok ang timbang rule. Kapag bumili ka ng bigas o sabon ng bultuhan sa talipapa o wholesaler, mas mura talaga kumpara sa tingi-tingi sa mall. Pero kapag karne ang usapan, mas mahal ang pre-cut na nakapack sa air-conditioned supermarket kaysa sa fresh cuts sa palengke. Ang diskarte, bilhin ang mga staples gaya ng bigas, sabon at gulay sa wholesale o talipapa at iwasan ang convenience packaging na may dagdag presyo. Kung gagawin ito consistently, makakatipid ng hundreds of pesos kada buwan. Hindi rin dapat kalimutan ang kuryente. Sa taas ng electricity rates ngayong 2026, bawat standby appliance na may maliit na red light ay parang vampire na sumisip-sip ng pera. Ang simpleng pagbunot ng charger, TV, o microwave na hindi ginagamit ay katumbas na rin ng pambayad sa 1 kilo ng bigas kada linggo. Kung buong pamilya ay magiging conscious sa pag-unplug, makikita agad ang pagbaba ng monthly bill. Ang tipid na ito ay hindi lang practical, kundi eco-friendly pa. Bukod sa pagtitipid sa kuryente, pwede ring gumawa ng sariling household essentials. Halimbawa, multipurpose cleaner gamit ang suka at baking soda. Murang-mura na, safe pa. Pwede ring magtanim ng survival herbs gaya ng kalamansi at siling labuyo sa paso. Imbes na bumili ng mahal na herbs sa supermarket, may ready supply ka na sa bahay. Ang ganitong DIY hacks ay hindi lang nakakatipid, kundi nagiging bonding activity pa ng pamilya. Isa pang malaking invisible leak ay ang online shopping. Ang psychological hack na 72-hour rule ay simple pero effective. Kapag may item sa cart, huwag agad i-check out. Maghintay ng 3 days. Kadalasan, mawawala ang urge at marirealize mo na hindi pala need kundi want lang. Ang ganitong delay tactic ay nakakatulong para maiwasan ang budol at mapanatili ang disiplina sa gastos. Kung subscription naman ang pag-uusapan, marami sa atin ang nakakalimot sa mga streaming apps, gym memberships, or data plans na hindi na ginagamit. Ang tawag dito ay dead money. Ang solusyon ay subscription purge.
Isa-isahin ang lahat ng recurring charges at kanselahin ang hindi sulit. Ang perang natitipid dito ay mas magandang ilagay sa emergency fund. Sa panahon ng inflation, ang bawat piso ay dapat may silbi. Pagdating sa ipon, marami pa ring umaasa sa tradisyonal na paluwagan. Pero kung ikukumpara, mas safe at mas may interest ang digital banks gaya ng Maya, Cbank at GoTime. Ang paluwagan ay walang kasiguruhan at kung may umalis o hindi nagbayad, lahat apektado. Sa digital banks, may insurance at interest pa. Ang simpleng paglipat ng savings ay malaking hakbang para masigurado ang pera laban sa inflation. Ang invisible leak strategy ay hindi lang tungkol sa pagtitipid, kundi mindset shift. Kapag natutunan ng pamilya na kontrolin ang daloy ng pera sa loob ng bahay, mas magiging handa sila sa labas. Ang bawat audit ng pantry, bawat unplug ng appliance, bawat DIY cleaner, at bawat subscription purge ay nagiging bahagi ng kultura ng wise budgeting. Hindi ito one-time effort, kundi lifestyle na dapat i-practice araw-araw. Sa ganitong paraan, kahit tumaas pa ang presyo ng bilihin, may laban ang bawat pamilyang Pilipino. Ang tunay na sikreto ay hindi lang kung magkano ang kinikita, kundi kung paano pinapahalagahan at pinapadaloy ang bawat piso sa loob ng tahanan. Ngayong year 2026, hindi sapat na magtipid lang sa loob ng bahay. Kailangan din nating palaguin ang natitirang budget at gamitin ang kultura ng pagiging wise na Pilipino para mas tumibay ang ating financial resilience. Dito pumapasok ang Wise Wealth Builder mindset, isang kombinasyon ng income strategies at community tactics na talagang swak sa ating sitwasyon. Isipin mo ang simpleng pabaon revolution. Kung isang empleyado ay gumagastos ng around 100 pesos kada araw sa fast food o karinderya, sa loob ng 20 workdays ay umaabot ito ng 2,000 pesos. Pero kung magbabaon ng kanin at ulam mula sa bahay, kahit 50 piso lang ang halaga ng ingredients, ang total monthly gastos ay nasa 1,000 piso. Ang ibig sabihin, may 1,000 pesos na natipid na pwedeng ilagay sa savings o pambayad ng bills. Kung buong pamilya ay gagawin ito, ang collective savings ay mas malaki pa. Ang diskarte ng pagbabaon ay hindi lang tipid, kundi mas healthy pa. Bukod sa personal na diskarte, malaki rin ang tulong ng community bulk buying clubs. Kapag magkakapitbahay o magkakamag-anak, ay sabay-sabay bumili ng isang sako ng bigas o isang case ng gatas. Mas mababa ang presyo dahil distributor rate ang makukuha. Ang konsepto ay simple. Kung ang retail price ng isang kilo ng bigas ay 50 pesos, pero ang wholesale ay 45 pesos, ang 5 pesos na difference kada kilo ay malaking bagay kapag pinagsama-sama. Sa isang sako na 25 kilos, ang total savings ay 125 pesos. Kung regular itong ginagawa, mas makakatipid ang bawat household. Hindi rin mawawala ang side hustle integration. Hindi kailangan ng malaking puhunan para kumita ng extra. Ang sikreto ay gamitin ang skills na meron na. Kung marunong kang magluto ng merienda, pwede kang magbenta ng turon o banana Q sa kapitbahay. Kung mahilig kang mag-ayos ng gadgets, pwede kang mag-offer ng repair services. Kung mahilig sa halaman, pwede kang magbenta ng plant cuttings. Ang ganitong side hustles ay dagdag cash flow na hindi nangangailangan ng malaking capital. Ang mahalaga ay consistency at tamang pag-manage ng oras. Kasabay nito, pwede ring gamitin ang digital trend ng Barya Challenge 2.0. Sa mga e-wallets gaya ng GCash o Maya, may auto-roundup features kung saan bawat transaction ay may maliit na halagang napupunta sa savings account. Halimbawa, kung ang bayad ay 98 pesos, automatic na i-round up ito sa 100 pesos at ang 2 pesos ay mapupunta sa savings. Hindi mo mararamdaman ang maliit na halaga, pero kapag pinagsama-sama sa loob ng isang buwan, pwede itong umabot ng hundreds of pesos.
Ang ganitong invisible savings ay malaking tulong sa emergency fund. Huwag din kalimutan ang government benefits. Maraming Pilipino ang hindi nagagamit ang kanilang PhilHealth, SSS o GSIS benefits, pati na rin ang Pag-ibig Loyalty Card discounts. Ang mga ito ay designed para mabawasan ang out-of-pocket expenses. Halimbawa, ang PhilHealth ay pwedeng mag-cover ng hospital bills, habang ang Pag-ibig Loyalty Card ay may discounts sa partner stores. Ang simpleng pag-present ng card ay katumbas ng diskwento na pwedeng magamit sa groceries o tuition. Ang mindset dito ay maximize what is already yours. Isa pang wise na diskarte ay ang barter and trade culture. Imbes na bumili ng bagong gamit sa eskwela o laruan, pwede kang makipag-swap sa mga kaibigan o sumali sa free cycle groups sa social media. Ang konsepto ng palitan ay matagal ng bahagi ng kulturang Pilipino at ngayong panahon ng inflation, mas relevant ito. Kung may extra kang notebook, pwede mo itong ipalit sa ballpen. Kung may laruan ng anak mo na hindi na ginagamit, pwede itong ipalit sa ibang bagay na kailangan. Ang ganitong sistema ay hindi lang nakakatipid, kundi nakakatulong din sa komunidad. Para sa mas long-term na diskarte, kailangan ding mag-invest kahit maliit lang. Ang inflation-proof investments gaya ng Pag-ibig MP2 o Retail Treasury Bonds ay accessible na ngayon. Sa halagang 500 pesos, pwede ka nang magsimula. Ang MP2 ay may dividend rate na mas mataas kaysa regular savings account, habang ang RTB ay backed ng gobyerno kaya safe. Ang mahalaga ay huwag hayaang nakatambak lang ang pera sa wallet o alkansya na unti-unting bumababa ang value dahil sa inflation. Kahit maliit ang simula, ang compounding effect ay magbibigay ng mas malaking returns sa future. Ang wise wealth builder ay hindi lang tungkol sa pagdagdag ng income, kundi sa paggamit ng collective power ng pamilya at komunidad. Ang bawat pabaon, bawat bulk buying club, bawat side hustle, at bawat auto roundup ay nagiging bahagi ng mas malaking sistema ng financial resilience. Kapag natutunan ng bawat Pilipino na maging wise sa income at community tactics, mas magiging matatag tayo laban sa inflation. Ang tunay na yaman ay hindi lang nakikita sa laki ng sweldo, kundi sa husay ng diskarte at sa lakas ng komunidad na nagtutulungan. Sa ganitong paraan, kahit gaano pa kataas ang presyo ng bilihin, may laban ang bawat pamilyang Pilipino. Mahalagang paalala sa inyong lahat, mga ka-daily. Sa panahon ng mataas na inflation ngayong year 2026, madaling madala ng takot at pangamba ang bawat pamilyang Pilipino. Pero tandaan, ang tunay na solusyon ay hindi lang nakasalalay sa laki ng sweldo, kundi sa husay ng diskarte. Ang mga tips na ibinahagi dito ay nakatuon sa praktikal na paraan ng pagtitipid at pagpapalago ng pera, mula sa simpleng pag-audit ng pantry hanggang sa paggamit ng digital banks at government benefits. Ang mahalaga ay maging consistent at disiplinado. Hindi sapat na alam mo ang strategy. Kailangan itong isabuhay araw-araw. Ang bawat piso na natitipid o naipon ay may kapalit na peace of mind at seguridad para sa pamilya. Huwag ding kalimutan ang halaga ng komunidad. Ang bulk buying clubs, barter culture, and side hustles ay hindi lang tungkol sa pera kundi tungkol sa pagtutulungan. Kapag ang bawat pamilya ay nagiging wise, ang buong barangay ay mas nagiging matatag laban sa epekto ng inflation. Ang mindset shift na ito ay hindi overnight, pero kapag sinimulan mo ngayon, makikita mo ang resulta sa mga susunod na buwan. Sa dulo, ang pinakamahalagang aral ay ito. Huwag hayaang kontrolin ng inflation ang iyong buhay. Ikaw ang may hawak ng diskarte. Ikaw ang may kapangyarihan na ayusin ang daloy ng pera. Ang bawat simpleng hakbang, pagbabaon, pag-unplug ng appliances, subscription purge, o maliit na investment ay bahagi ng mas malaking journey tungo sa financial resilience. Kaya siguraduhin na hindi lang natutunan ang mga tips na ito, kundi ipinatutupad sa araw-araw na buhay. Ang tunay na yaman ay nasa tamang mindset at diskarte, hindi lang sa laki ng kita.
Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang The Filipino Daily. Maraming salamat!